Pag-usapan pa natin ang mga produktong nangangakong nakakapagpatangkad kasama si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, kailangan nating linawin. Wala pang supplement na nangangako naman ng pampagwapo, di ba? Wala pa, Pops Wala Jay. pa. Pero Base sa pagsasaliksik mo. meron yung Wala mga collagen, pampadagdagan okay. talaga yun, ayos sa itsura natin. Okay, kidding aside, eto, bakit sa tingin ng mga espesyalista maraming kumakagat sa mga ganitong klase ng food supplement? Tayo kasi, Pops Jay, mga Asians or in specific mga Pilipino, hindi tayo tangkarin. Okay. Mapalad yung iba dahil genetics, yung iba may lahi. So yung mga kapatid natin na posibleng hindi nabasbasan ng tangkad, mas naeengganyo agad pag may makita silang, uy, growth supplement, uy, height supplement. So, nahihikayat silang subukin ng mga Mabilis silang mag-add to cart. Yes, Okay. check out agad. Ano ang ibig sabihin ng FDA dun sa kaduda-duda raw kapag ang produkto ay nangangakong nakakapagpatangkad? Dalawa kasi yung Pops J, it's either hindi registered yung mga supplements dahil nag-apply, hindi sila naaprubahan or hindi pa talaga nire-register. So ang kanila, ang tinitignan nila dito is kung paano mo i-apply itong mga produkto mo, kung ano ba talaga siya. Food supplement ba siya or gamot or drug siya? Kasi kung titingnan nila, kung may medical claim ito, may sakit daw itong gustong gamutin, medyo iba yung proseso din doon. Kaya mahigpit sila sa pag-screen sa mga ito, Pops J. So tinitingnan nila, hindi siya basta-bastang dapat sabihin mo lang na height supplement. Kung growth supplement siya in aid of growth ng isang tao, lalo na kung mas specify mo, may age bracket ito para gamitin, okay siya. Pero kung straight up sabihin mo lang pampatangkad, parang wala namang kailangan pang i-qualify. Yes, Pops J. Okay. Okay, Merrimon, ano raw ba ang mga posibleng mangyari sa pag-inom ng mga hindi rehistradong pampatangkad? Pops J, kung hindi pa nasusuri ng FDA or hindi mismo tinitignan ng tao kung ano ba yung nilalaman ng mga supplements na to, pwede yung iba dito magkaroon ng allergic reactions. Yung iba pwede magkaroon ng sakit, may karamdaman na makukuha. Or, bottom line, sayang yung pera, walang epekto, walang talab. Base dun sa kiniklaim ng mga ito, Pops J. Paano raw ba masisigurong rehistrado sa FDA ang binibili online? Bukod sa pagtingin sa mga reviews, mga feedback, kailangan na magandang tignan ito sa portal mismo, verification portal ng FDA. You can search yung name, you can search din yung registration number kung meron nagkiklaim na meron silang numero sa FDA para makita mo kung may warning ba, kung may guidance bang FDA dito, or if registered na siya and may certification. Kung yun tinatawag na FDA approved. Yes. Okay. Ano ang ginagawa ng FDA para mapigilan ang bentahan ng mga unregistered food supplement? Pops G, naglalabas sila ng mga abiso ng mga brands na hindi pa rehistrado, kino-call out nila yung attention ng mga ito, pero at the same time, hindi kayat din nila yung alertness ng mga mamimili mismo. Hindi raw ibig sabihin na parang napuka agad yung attention mo, bibilhin mo agad. Dapat maging, mag-i-obserbahan din natin sa sarili natin yung reservations. I-double check muna kung verified, i-double check muna kung certified, i-double check kung safe to consume ba ang mga supplements. Pops. Kung hindi food supplement, ano ang inirekomenda ng nutritionist na nakatutulong para sa mga nais na tumangkad? Proper diet and exercise, Pops J. Iba sinasabi, mag-stretching kasi baka makuha rin yun sa posture. Pero any other artificial ways para tumangkad, wala na raw talaga yun. Unless in the future magkakaroon ng studies tungkol dito. Ayun, maraming salamat. Mobile Journal Merrimon Reyes.